Naranasan mo na bang magmahal ng lubos na ipagpalit ang iyong kaluluwa para iligtas sila sa dyablo? Nang gabing iyon hindi umulan, ngunit natatakpan ng maitim na ulap ang kalangitan na parang saplot. Ako, si Berto, isang mangangaso ng aswang, ang anak ng isang pamilya na dalubhasa sa pagsira sa mga demonyong sumisipsip ng dugo. Gayunpaman, noong gabing iyon, pumasok ako sa lungga ng kalaban. Hindi ako nagdala ng sibat, hindi ako nagdala ng asin, hindi ako nagdala ng anumang mga salitang orasyon upang ipagtanggol ang aking sarili. Isa lang ang dala ko: pag-ibig. Ang pagmamahal ko kay Andrea, ang babaeng nagpalimot sa akin sa sumpa ng aking mga ninuno. Siya nawala pagkatapos ng mapayapang umaga. Ang buong nayon ay nagmamadaling hanapin siya. Malas daw ang sabi ng matatanda. Natakot ang mga bata, hindi nangahas na pumunta sa ilog. Ako at si Lolo Lando, ang kanyang lolo, ang nakakaalam na hindi ito ang unang pagkakataon na may dinadalang batang babae ng ganito. Dahil sa malalim na kabubatan, kailangan ng aswang ng nobya. At kung walang payag kung gayon ang buhay ni Andrea ang magiging halaga na kanilang sasang-ayunan. Malinaw kong naaalala ang mga mata ni Alma, ang matandang aswang na may tuyo, gusot na buhok at duguan ang mga mata, habang nakatingin siya sa akin at mumiti. Kung mahal mo talaga siya, ikaw ang papalit. Mula sa isang mangangaso, ako ay naging isang nobya. Mula sa isang mangangaso ng demonyo, naging manugang ako ng isang sinaunang pamilyang aswang. At mula noon, alam kong hindi lang pagmamahal ang ipinaglalaban ko. Nakipaglaban ako upang mapanatili ang aking pagkatao. Ipinagkasundong dugo, ang dalagang aswang at ang huling manunugis a true folklore-inspired horror story. May mga lugar na hindi nararating ng mga streetlight. May mga nayon kung saan hindi nakakalimutan ng mga tao na magsisindi ng mga sulo tuwing kabilugan ng buwan ng gabi. Hindi dahil sila ay pamahin, ngunit dahil alam nila ang kasamaan ay umiiral at nagmamasid. Mga insekto sumisipol ng hangin. Bubukas ang screen, isang liblib na nayon sa gitna ng gubat, liwanag ng buwan na nagniningning sa pawid na bubong na natatakpan ng mga tuyong dahon. Lolo Lando, the healer, may hawak na isang bundle ng nagbabagang mga halamang gamot, binubulong ang pariralang orasyon. Isang eksenang ginagamot niya ang isang batang may mataas na lagnat. Katabi niya si Berto, 25 anyos na lalaki, malamig ang mga mata, may suot na balaraw sa bewang. Ako ang tagapagmana ng isang linya ng manunugis. Ang mga lalaki ay hindi ipinanganak para magsaka kundi para manghuli ng mga aswang. Pero hindi ako naniwala sa walang kwentang pagpatay. Hanggang sa nawala ang babaeng minahal ko. Ang tawa ni Andrea, apo ni Lolo Lando, sa tabi ng batis, ang eksena ng pagbibigay niya kay Berto ng singsing na gawa sa kahoy. Berto, si Andrea ang liwanag ng buhay ko. Ang nag-iisang taong nagpapaniwala sa akin na ang isang manunugis ay kayang mahalin. Engaged na kami. Ngunit ang kaligayahan ay isang luho sa isang nayon na tulad nito. Kinaumagahan, kumatok si Berto sa pintuan ni Lolo Lando. Walang sumagot. Walang isip na sinabi ng matanda, si Andrea ay wala na rito. Ang tunog ng drum ay madilim. Umiiyak ang mga bata, bumubulong ang mga taga-nayon. Ang nayon ay tila hindi nakikitang selyado. Isang kakaibang nilalang ang lumitaw sa dapit hapon. Matangkad at payat, may maputlang kulay abo na balat, nakasuot ng punit na balabal. Ang mga mata nito ay parang dalawang nagbabagang baga. Nilalang, hindi kami dumating para makipag-away. Dumating kami para makipag-ayos. Kung mabubuhay ang babaeng iyon,
Kailangang may magpakasal sa isa sa atin. Berto, kailan naging sukatan ng buhay ang kasal? Kailan mapipili ng isang tao na magpakasal sa isang demonyo kapalit ng kapayapaan? Nagtatalo ang mga taga-nayon, may tumututol, may nananatiling tahimik. Nalilito si Lolo Lando. Mag-isang nakaupo si Berto sa tabi ng libingan ng mga ninuno. Berto, monologo. Kung wala akong gagawin, mamamatay si Andrea. Kung papayag ako, baka mawala ako sa sarili ko ng tuluyan. Tapos, ako ang papasok sa impyerno. Upang ibalik siya. Tumayo si Berto sa gilid ng kagubatan, kadiliman sa harapan, umaalulong ang hangin na parang tawag mula sa kailaliman. At ayun, sinimulan ko na ang aking paglalakbay. Isang tagapagdala ng pag-ibig. Ang pagtawid sa lugar kung saan ipinanganak ang kasamaan. Isang salita lang. Ibalik mo siya sa akin. Nakapili na ako. Ako ang mga ngaso, ngayon ang biktima. Ngunit kung buhay ni Andrea ang kapalit, tanggap ko. Isang grupo ng mga tao ang tahimik na naglakad sa gubat. Ang mga sulo ay kumikislap. Sinala ng liwanag ng buwan ang mga patay na sanga. Si Berto ang nangunguna, si Lolo Lando sa tabi niya. Huwag mo silang tignan sa mata. Mahinang paalala ni Lolo. Location, Kuweba ng Hukom, Cave of the Judge. Naging malamig na asul ang kulay, kumikislap ang ilaw na parang mamamatay. Lumitaw si Alma. Ang kanyang figura ay balingkinitan, ngunit ang kanyang mga galaw ay parang ahas. Ang mahaba niyang buhok ay parang bulok na siwig. Pula ang mata niya, itim ang labi. Hindi siya lumakad, dumulas siya sa sahig na bato, na parang hindi niya hinawakan ang lupa. Alma, sa mapang-akit, basag na boses. Narinig ko, pumayag ka. Lakas ng loob o katangahan pareho ang lasa kapag dumadaloy ito sa dugo ng isang lalaki. Inabot ni Alma at marahang hinaplos ang pisngi ni Berto, hindi siya kumikibo. Berto, panloob na monologo. Wala pa akong nakitang kahit sinong ganito kaakit-akit. At gayon pa man ay napakalamig sa buto. Hindi niya kailangang sumigaw para takutin ako. Kailangan lang niyang umiti. Nagsisimula na ang heretical wedding ceremony. Nagtitipon-tipon ang mga taga-nayon ng aswang, bumuhit ng mga simbolo sa dugo ng hayop sa sahig na bato. Sa mesang bato ay isang pulseras na hinabi mula sa buhok ng tao at pangil ng hayop. Elder Aswang. Mula ngayong gabi, maghahalo ang dugo ng tao sa dugo ng demonyo. Ang pag-ibig ay hindi ipinanganak mula sa puso, ngunit mula sa pagsuko. Isinuot ni Alma ang bone ring sa kamay ni Berto. Isang mahabang alulong ang umalingaw-ngaw mula sa malalim na kuweba. Namatay ang mga ilaw. Nagliyab ang apoy ng sulo na parang may humihinga. Voiceover Berto. Sa sandaling iyon, hindi na ako sigurado kung tao ako. Parang nanghina ang buong katawan ko. Talagang naging bahagi ako ng kontrata. Ang madilim na kwartong bato kung saan dinala si Berto. Lumitaw si Alma sa likuran niya, kasing liwanag ng hangin. Alma, pabulong malapit sa tenga. Sa tingin mo ba narito ka para iligtas ang babaeng yon? Hindi, narito ka para baguhin ang uri ng hayop. Berto, nagpanik, umatras. Ano-anong sabi mo? Alma, malakas ka. Ikaw ay isang mandirigma. Ikaw ay magiging ama ng isang bagong species. Mga anak ng kadiliman at liwanag. At yung babaeng yun, pain lang para makapasok ka sa bitad na ito. Nakaupo si Berto na nakataas ang mga tuhod sa sulok ng kuweba. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Umalinggaw sa buong kalawakan ang tunog ng pintig ng kanyang puso. Berto, sa loob-loob, pinahihirapan. Hindi na ako makakabalik. Hindi ako pwedeng sumuko. Pero kung ipagpapatuloy ko, tao pa ba ako?
Nakahiga si Alma sa slab ng bato, tumutulo ang dugo mula sa kanyang kamay papunta sa sahig. Tumingin siya kay Berto at bumulong. Alma, kung gusto mo siyang mabuhay, kailangan mong hayaang mamatay ang isang bahagi ng iyong kaluluwa. Hindi nagsisinungaling ang dugo. Baguhin man nito ang pangalan, bahay, pagkakakilanlan. Isang araw, dugo ang magsasalita. At noong gabing iyon narinig ko ang tawag mula sa dugo ng taong mahal ko. Hinagilat ni Berto ang kuweba, kasunod ng isang sinaunang painting na nakaukit sa bangin, isang imahe ng isang tao na napapalibutan ng kalahating tao, kalahating hayop na nilalang. Lolo Lando, flashback, nanginginig ang boses. Hindi lahat ay ipinanganak na aswang. Ngunit hindi lahat ay makakatakas dito. Si Andrea ay hindi ko pamangkin. Siya ay anak ni Alma. Berto, sa loob-loob, gulat na gulat. Anak ni Alma. Andrea. Kaya siya rin. Hindi ito maaari. Flashback, malabong imahe. Isang bagong silang na sanggol na inilagay sa mga bisig ni Lolo Lando sa gitna ng gubat. Sa likod ay si Alma, ang dugong umaagos mula sa kanyang biceps, mga mata malungkot. O pagkalkula. Lolo Lando, iniligtas ko ito mula sa dugo ng demonyo. Tinuruan itong mamuhay na parang tao. Ngunit hindi ko alam na ang dugo nito. Tatawagin muli ang kapalaran nito. Nagsasagawa ng ritual si Alma kasama ang natitirang mga babaeng aswang sa bato ng salinlahi, ang bato ng ninuno. Alma, boses na puno ng pananampalataya. Kami ay hinuhuli, sinunog, sinumpa. Ngunit ang ating mga ninuno ay nabubuhay pa rin sa bawat selula ng ating pagkatao. Si Andrea ang perpektong binhi. At si Berto, ang pinakamalakas na mandirigma sa nayon, ang maghahasik nito. Ngayong gabi, hindi lang tayo isinilang na muli. Itinatatag natin muli ang dinastya. Berto, nakaharap kay Alma, nakahawak sa hilt ng balaraw. Hindi ito pag-ibig. Ito ay pamimilit. Gusto mo bang lumikha ng bagong species? Sa tingin mo, reyna ka? Alma, mahinahon. Ayokong maging reyna. Gusto ko lang na mamuhay ng tapat ang anak ko sa pinagmulan nito. So sa tingin mo walang nararamdaman si Andrea tuwing full moon? Hindi marinig ang tawag mula sa malalim na kuweba. Hindi mo gusto ang amoy ng dugo. Si Andrea ay mag-isa, nakaupo sa harap ng salamin. Siya ay tahimik na umiiyak. Dumudugo ang mga kamay niya. Pero imbes na sakit, ngumiti siya. Berto, panloob. Hindi niya sinabi sa akin. Nagtago siya. Ngunit ang kanyang mga mata, noong gabi bago siya nawala, nakakita ako ng isang kislap ng pula. Ayaw ko lang maniwala. Isang sinaunang pagpipinta, naglalarawan sa mga ninuno ng pamilyang aswang na sinusunog ng buhay ng mga manunugis. Isang babaeng hawak ang kanyang anak na tumataka sa kabubatan, ang mga ninuno ni Alma. Hindi kailanman isang bersyon lamang ng kasaysayan. Ang bida sa isang kwento ay maaaring maging demonyo sa isa pa. Binasa ni Berto ang isang sipi na inukit sa bato. Hindi isinumpa ang mga nilalang ng dilim, isinumpa sila ng takot ng tao. Ang mga nilalang ng kadiliman ay hindi isinumpa. Ang takot sa mga tao ang sumusumpa sa kanila. Berto, monologo. Ipinanganak ba ang mga halimaw? O itinulak ba sila sa limitasyon? Itinulak sa kadiliman hanggang sa puntong kailangan nilang lumaban para mabuhay. Lumilitaw si Andrea, nakababa ang buhok, kumikinang ang mga mata sa dilim. Ngunit hindi siya lumalapit kay Berto, ngunit tumabi kay Alma.
Andrea. Hindi ko na alam kung sino ako, Berto. Ayokong makasakit ng sinuman. Pero ang dugo ko ay hindi na makikinig. Berto, bumubulong. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, napagtanto ko, may mga pag-ibig na hindi maililigtas. Pero kahit ganun lalaban pa rin ako. Hindi para matalo siya. Ngunit upang maiwasan ang mundong ito na gumuho sa dugo ng demonyo. Anong gagawin mo kapag ang taong mahal mo ay ang sumpang hinahabol mo? Akala nila magpapasa ako. Akala nila dahil sa pagmamahal luluhod ako. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ako ay isang manunugis. At hindi ako pinanganak para manahimik sa dilim. Si Lolo Lando ay gumuhit ng mga simbolo sa dugo ng manok sa mapa ng kagubatan, ang pugad ng aswang, ang hangin, ang madilim na mga siwang ng kagubatan. Lolo Lando, tonight is the last night of buwan ng paghahalo, when the boundary between humans and aswangs is at its most fragile. Kung hindi natin ititigil ang ritual ng fertility, hindi na siya magiging katulad muli. Berto, ibabalik ko si Andrea. Kahit sunugin ko pa ang buong kuweba. Eksyon ng paghahanda para sa labanan, pahid ng manunugis ng orasyon sa kanilang mga katawan, gilingin ang balaraw na binabad sa asin, ihanda ang mga banga ng langis, mga sunog at mga lubid. Background na musika, paghampas, earthen drums, katulad ng mga sinaunang ritual ng mandirigma. Location, outside Aswang Cave, bitukan ng bato. Makapal na hamog. Umiihip ang hangin. Mula sa loob ng kuweba, may mga umaalulong na parang mga tsakal, kakaibang manok, at malungkot na baboy na umaatungan. Berto, hindi na sila tao. Hindi na sila hayop. Sila ay mga alaala ng takot umaangal sa gabi. Magsisimula na ang laban. Lumilitaw ang mga aswang na may iba't ibang anyo. Isang higanting aswang na hugis aswang ang kumatok sa bantay. Isang ibong aswang ang lumilipad pababa mula sa itaas. Ang mga kuko nito ay kasing tulis ng mga kutsilyo. Ang isang aswang aso ay gumagalaw sa apat na paa. Ngunit ang ulo ng isang matanda ay kulubot. Sinaksak ni Berto ang aswang aso sa leeg gamit ang kanyang balaraw. Bumulwak ang itim na dugo, naging abo matapos budburan ng asin. Lolo Lando, sigaw. Ang mga pangalan lang ang makakagapos sa mga demonyong espiritu. Isigaw ang kanilang mga pangalan ng malakas kung hindi ay kakagatin ka pabalik. Kasukdulan, lumitaw si Gardo, alipors ni Alma, matangkad, may galos, kalahating tao, kalahating hayop. Ang kanyang mga mata ay dalawang itim, nasusunog na mga butas. Gardo, lumalaki. Berto, isa ka lang tanga na naniniwala sa pag-ibig. Para sa akin, isinilang ako para panatilihing immortal ang species na ito. Sina Berto at Gardo ay sumugod sa isa't isa sa gitna ng usok at apoy. Berto, panloob na sarili. Mas malakas siya sa akin. Mas mabilis. Mas malupit. Ngunit hindi ko kailangang maging mas malakas kaysa sa kanya. Kailangan ko lang maging mas matalino. Inipit ni Gardo si Berto sa lupa. Ngunit si Berto, hawak pa rin ang vial ng langis na naglalaman ng orasyon sa kaliwang kamay. Binuksan niya ang takip, inihagis sa dibdib ni Gardo, sinindihan ito ng apoy, napasigaw ang higante sa matinding sakit. Habang pasuray-suray, dinampot ni Berto ang balaraw, inukit ang kanyang pangalan sa sumisigaw na boses. Gardo. Pagkatapos ay sinaksak siya ng diretsyo sa dibdib. Nanginig ang buong katawan ni Gardo, naging bato, pagkatapos ay sumabog at naging abo. Unti-unting humihina ang mga alulong ng ibang aswang. Napabuntong hininga si Berto, natatakpan ng dugo ang mukha, lumingon sa malalim na kuweba, kung saan nakakulong si Andrea. Berto,
Kung may pagkakataon, kahit maliit na pagkakataon lang na iligtas ka, kukunin ko ito kahit na ito ay nagkakahalaga sa akin kung ano ang natitira sa akin. Lumilitaw si Andrea, kumikinang na pula ang mga mata, nakatayo sa tabi ni Alma, ngunit nagpupumiglas pa rin sa loob. Lumingon siya kay Berto, ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi na hindi masabi. Andrea, pinahihirapan ang boses. Ano ba ako sa mundong ito? Isang pamana ng dyablo o isang testamento sa kaligtasan? Sa kadiliman, ang katotohanan ay hindi nagmumula sa liwanag. Ngunit mula sa mga pagpili na ginagawa natin kapag walang ibang liwanag. Sa huli wala talagang nanalo. Nawala ang kadiliman ngunit nag-iwan ito ng bakas ng paso. Ang dugo ay tumigil sa pag-agos ngunit hindi nito maalis ang mga alaala. Pambungad na eksena, makulimlim ang langit. Ang nayon ay desyerto. Umakyat pa rin ang usok mula sa lugar ng labanan. Nagkalat ang mga bangkay ng mga aswang at taga-nayon, may mga patay, may mga nakaligtas na tahimik na nagtitipon ng kanilang natitirang pag-asa. Si Lolo Lando, nakahinga ng maluwag, nakabenda ang mga kamay, nakatayo habang pinapanood si Andrea na nakaluhod sa tabi ni Alma. Alma, halos hindi humihinga, itim na dugo ang umaagos mula sa kanyang bibig. Mahina ang boses, ngunit namumula ang kanyang mga mata. Sa tingin mo kaya mo kaming patayin? Ang aswang ay higit pa sa dugo. Aswang ay paglaban. Ito ay put na ipinasa sa mga henerasyon. Andrea, maaaring isumpa mo ako. Ngunit pinili kong huwag sundin ang dugo. Alma, tumawa, sumisingit. Balang araw, tatawag ang dugo mo. At kapag nangyari yon, mauunawaan mo, ang pagiging isang halimaw ay minsan mas madali kaysa sa pagiging isang tao. Natunaw si Alma sa itim na alikabok, ang bahagi ng kanyang katawan ay nagiging usok, lumilipad sa malalim na kabubatan. Nasugatan si Berto, nakahiga sa kamang kawayan. Si Andrea ang nag-aalaga sa kanya, tahimik. Berto, mahina. Maaari kang sumama sa kanila at mamuhay tulad nila. Hindi kita sinisisi. Pero kung may parte pa sa'yo na si Andrea na minahal ko, hayaang mabuhay ang bahaging iyon. Andrea, puno ng luha ang mga mata ngunit walang luha. Hindi ko alam kung sino ako. Pero ngayon alam ko na kaya ko. Maging ang pumili. Hindi mapipili. Nakatayo si Andrea sa harap ng altar ng ninuno. Nasa harap niya ang balaraw, isang mangkok ng tubig na may mantika, asin, at dahon ng banaba na ipasa ang ritual ng albularyo. Lolo Lando, ibinigay ang wand. Ikaw ay isang timpla sa pagitan ng kadiliman at liwanag. Maaari kang maging ang kinakatakutan ng magkabilang panig. O kung ano ang kailangan ng magkabilang panig. Hinawakan ni Andrea ang wand, nanginginig ang kamay, tapos humihigpit. Tahimik na nagbabago ang kanyang mga mata, kalahating kayumanggi, kalahating pula. Hindi ko itinatanggi ang dugo sa akin. Hindi ko itinatanggi kung saan ako nanggaling. Pero hindi ko rin hahayaang kontrolin ako nito. Ang mga bata sa baryo ay pinagaling ni Andrea. Ang mga taga-nayon ay tumingin sa kanya, ang ilan ay kahina-hinala, ang ilan ay nagpapasalamat. Andrea, hindi ako santo, hindi rin demonyo. Tao lang ako. Pag-aaral upang mabuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Nasunog ang lumang sulat, ang naiwan ni Alma. Nasa loob ang aswang genealogy, nasunog na ngayon. Andrea, nagtatapos. Minsan, para protektahan ang mahal natin, dapat maging tayo ang pinakakinatatakutan natin. Naglakad si Andrea papunta sa gubat, sina Berto at Lolo na nakatingin sa likod niya.
Isang kawan ng mga uwak ang lumipad sa madilim na kalangitan, tahimik, nakakatakot. Hindi namamatay ang mga aswang. Ngunit maaaring magabayan. Pumili ka, manunugis. Pumili ka, manliligaw sa panahon ng mga demonyo. Simula Eneida ni Casal. Pero sino ba ni tunay noon?